Hey guys, sa mga nagbabalak po dyan bumili ng Nubia Neo 3 series at pinag-iisipan nyo pa lang po kung alin po sa tatlong smartphone na yan ang pinaka-the best pong piliin. Yung 4G na version, yung 5G na version at yung GT version. Tingnan po natin yung mga presyo nila at yung mga specs po nila para makapili po tayo kung alin po ang pinaka-the best sa pangangailangan po natin. Siyempre, unahin po natin sa mga SRP po nila at sa mga storage at RAM. Si Nubia Neo 3 4G guys, meron po siyang 8,000 na SRP sa may 8128 na version. Yung 5G version naman is meron po siyang 10,000 ulit na SRP sa may 8256 na version. Si GT version naman guys is meron po siyang 13,000 na SRP sa may 12256 na version. Yan po yung mga storage nila at yung kanilang mga SRP. Sa display naman po ng tatlong smartphone na yan. Yung 4G version at yung 5G version is same lang po sila ng display na meron 6.8 inches 120Hz refresh rate with IPS LCD display na naka Full HD Plus na resolution. Yung GT version naman guys is meron din po siyang 6.8 inches 120Hz refresh rate with AMOLED display po siya at Full HD rin po na resolution. Ang pinagkaiba lang po nila is naka AMOLED po guys yung GT version at naka IPS naman po yung 4G saka yung 5G. Sa camera po ng tatlong smartphone na yan, lahat po sila is naka dual camera lang na merong 50 megapixel na main camera. Dito naman tayo guys sa may deciding factor sa kanilang mga processor. Itong 4G version guys is meron po siyang Unisoc T81 na processor. 4G version lang po siya. At katulad lang po ito guys ng karamihan sa mga nakikita natin na G99 at G100. Itong 5G version naman is meron po siyang Unisoc T8300 5G na processor. Same pa rin po yan guys ng 4G version kung sa performance po tayo magbe-base. Ang pinakaiba lang po nila is naka 4G yung isa at naka 5G po itong isa. Itong Unisoc T9100 5G naman guys sa processor. Basically guys, hindi po yung nalalayo sa may processor niya. Ang pinagkaiba lang po nila dyan guys is sa kanilang mga GPU. Ito yung naka Mali G52 MC2 po, itong 4G at yung 5G. Habang itong GT version is naka Mali G57 MC4 naman siya na GPU. Ibig sabihin guys, yung 4G saka yung 5G is naka dual core lang po yung GPU niya. Habang yung GT version is naka quad core naman po yung kanyang GPU dyan. Dito sa kanilang battery, lahat po sila is naka 6,000 mAh siya battery. Pero mas malakas po yung charger ng GT version dahil meron po siyang 80 watts sa charger. Habang yung 4G saka yung 5G is meron lang po siyang 33 watts sa charger. Sa totoo lang guys, kung ako yung pipili po sa tatlong smartphone na yan, medyo nahihirapan po ako. Maganda po sanang piliin yung 4G na version. Kaso bitin naman po sa may storage. Dahil naka 128 lang po siya. Pero kung pipiliin ko naman po guys yung Nubia Neo 3 5G na mayroong 10,000 na SRP. Kaso guys hindi ko po pwedeng baliwalain yung last year model na Nubia Neo 2 5G. Dahil halos same lang po sila ng specs itong 5G na version ngayon. Pero sa mas murang presyo po guys. Siguro guys para po sa mga naka Nubia Neo 5G at Nubia Neo 2 5G. Siguro guys kung pinag-iisipan nyo po magpalit dito sa may bagong version, mas okay po na dumiretso na po tayo sa may GT version. Dahil itong bagong version guys ng Nubia Neo 3 sa may 4G at 5G, wala po tayong makikitang malaking pinagkaiba dyan. Pero para po sa mga first time buyer dyan at pinag-iisipan nyo pa lang po sa tatlo kung alin po dyan ang bibilin nyo. Siguro guys ang pinakamagandang piliin dyan is yung GT version na. Dahil kung ang pipiliin natin is yung 4G saka yung 5G. Di hamak na mas okay pong piliin natin yung Nubia Neo 2 na mas murang presyo po ngayon. Kaysa po dyan sa may bagong version. Pero basically same specs lang naman po siya ng last year model. At isa pa pong kagandahan ng pagbili po ng last year model ng Nubia Neo 2 is mas mura na po siya. Dahil sigurado guys makakakuha na po tayo ng Nubia Neo 2 5G sa presyo guys ng 4G version na naka 128 lang. Dahil kung bibilin po natin yung Nubia Neo 3 5G na meron 10,000 na SRP, parang mas okay pa pong hintayin yung Infinix Note 50. Dahil naka-AMOLED po yun. Kahit po naka Helio G100 lang yung kanyang processor. Dahil po yung G100 at itong Unisoc T8300 na processor po ng Nubia Neo 3 is same performance lang po yan. Kaya kung first time buyer ka, yung GT version na po yung kunin natin. Pero kung sakali man po guys, nagamit nyo nga po yung mga lumang version ng Nubia na yan, mas okay po na wag po muna tayo magpapalit. Dahil wala po silang significant na improvement bukod lang po sa may charger niya saka sa kanyang display. Dahil kung display lang po ang hanap natin
at mabilis sa charger. Marami pa pong smartphone na magpipilian tayo na mas maganda po dyan sa may smartphone ni Nubia ngayon. Kayo guys, para po sa inyo, alin po ang sulit para sa inyo sa tatlong smartphone po ni Nubia ngayon? Comment nyo na lang po sa may comment section at maglalagay na lang po ako ng link sa tatlong smartphone po na yan. Diyan din po sa may comment section. Thanks for watching.